Alright, isang magandang umaga. Hapon. Nasanay ako. Isang magandang hapon sa ating lahat. So tayo po yung magpapasimula na ng ating afternoon worship service. Dahil kanina ay gospel hour natin ay umaga. So para sa ating announcement, akin lang ulit muling sasabihin na next Saturday ay men's fellowship, tsaka fellowship din ng ladies. So merong breakfast ng 8 a.m. and then magagather ang men dito sa baba and then ang women dun sa ating mezzanine. And then open na rin po ang registration sa singles camp. Ayan, so pwede na mag-register yung ating mga young professionals dito. 18 pataas ang pwedeng mag-register. Then for more details sa page po ng singles camp, isi-share ko po sa GC. Sa GC natin sa Bereans. I think wala na akong nakalimutan na announcement. Ayun pala. Meron pala akong nakalimutan. So, next Sunday naman, afternoon is ating Lord's Table and baptism ni Kenji. So, be there. I guess, wala na akong nakalimutan. And again, may I remind everyone to please lessen yung ating mga noises. Babasahin ko lamang yung Psalm 145. Psalm 145, verses 8 to 10. Ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa, hindi magagalitin at tapat na pag-ibig ay sagana. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Lahat mong magawa, O Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal mo. So, ang dahilan natin para magpuri sa Panginoon ay dahil siya ay mabuti sa lahat. Sabihin, walang exception sa kabutihan niya. Lahat ay lahat ng tao ay nakita at sila'y buhay na saksi na naging mabuti sa kanya ang Panginoon at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. So, ibig sabihin, lahat tayo is nakakaranas ng awa ng ating Panginoon. Sa paano natin masasabi? So, minsan, na-overlook natin yung mga common graces na nagiging cliche na araw-araw bumabangon tayo, and then magtatrabaho tayo, maliligo, and then papasok sa work. So, nagiging cliche. Pero dapat, magpasalamat tayo dun sa mga cliche na nangyayari sa ating buhay. Dahil nagiging cliche lamang ito, dahil paulit-ulit natin ginagawa, ngunit ito'y biyaya pa rin ng Panginoon. The fact na ikaw ay gumigising, and probably wala kayong mga iniinda sa katawan, so dahil wala pa kayo marahil sa senior years ninyo, or marahil may mga senior dito na although may iniinda pero buhay pa din. Pero ito'y biyaya pa rin ng Panginoon. So ito'y dahilan para tayo'y magpasalamat sa Panginoon. So nawa ngayong araw na ito o ngayong hapon na ito, mabigay natin sa Panginoon yung papuri na hinahangad niya para sa atin at yung papuri na deserve na matanggap ng ating Panginoon. So inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para awitin natin yung hymn number 13. O worship the King, all glorious above. Worship the King, all glorious above. Gratefully sing His power and His love. Worship Defender, the Ancient of Days.
measureless might, ineffable love, while angels delight to Him the above. Creation, though feeble their lays, true adoration shall lips to Thy praise. Amen. Samahan niyo ako sa pambungad na panalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa inyong kabutihan na patuloy na ipinamamalas sa amin. At nihiling namin na samahan niyo kami na aming pananambahang gagawin sa inyo through our singing, sa aming pakikinig sa inyong salita, pagbabasa ng inyong mga salita ay ito naway tanggapin ninyo na kalugod-lugod na pananambahan sa inyo. Samahan niyo rin po, Panginoon, ang magpipreach sa amin ngayon na kayo nawa ang makita ang inyong kaluwalhatian at hindi ang kanyang kahusayan. This we pray in Jesus' name, Amen. Mari na po tayo magsiyo po. At tayo pong ay mag-proceed na sa ating pangalawang hymno na awitin na matatagpuan sa hymn number 35, Immortal, Invisible, God Only Wise. Immortal, invisible, God only wise, in light inaccessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the Ancient of Days, Almighty, victorious, Thy great name we praise, unresting, unhasting, and silent as light, nor wanting, nor wasting, Thou rulest in might. Thy justice like mountains, high soaring above, Thy cloud which are fountain of goodness and love. Great Father of glory, pure Father of light, Thine angels adore Thee, all veiling the sight. Oh, help us to see, 'tis only the splendor of light hideth Thee. Amen. Ngayon naman po ay basahin natin ang sermon text na ipipreach ngayong umagang ito na matatagpuan sa Luke chapter 3 verses 15 to 20. Luke chapter 3 verses 15 to 20. Basahin ko sa wikang Filipino. Verse 15, samantalang ang mga tao'y naghihintay, nagtatanong ang lahat sa kanilang mga puso tungkol kay Juan, kung siya ang Kristo. Sumagot si Juan at sinabi sa kanilang lahat, binabautismuhan ko kayo ng tubig, subalit dumarating ang higit na makapangyarihan kaysa akin. Ako'y hindi karapat-dapat magkalag ng panali ng kanyang mga sandalyas. Kayo'y babautismuhan niya sa Espiritu Santo at sa apoy. Nasa kamay niya ang kanyang kalaykay upang linisin ang kanyang giikan at tipunin ang trigo ng kanyang kamali. Subalit susunugin niya ang dayami sa apoy na hindi mapapatay. Kaya't sa iba pang maraming pangaral ay ipinahayag niya sa mga tao ang magandang balita. Subalit si Herodes na tetrarka na sinumbatan niya dahil kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid at dahil sa lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Herodes, ay nagdagdag pa sa lahat ng mga ito sa pamamagitan ng pagpapakulong kay Juan sa bilangguan. Tinatawag ko po si Pastor. Salamat, kapatid na Kevin, sa ating pangunguna sa pananambahan. Magandang hapon sa ating lahat at maging sa aming mga FB Live viewers. Maaari nagtataka kayo sapagkat this afternoon ay
ang aming pong continuation on our Luke Gospel of Luke series, because kaninang umaga po ang aming worship evangelistic service, dahil po ang aming tagapagsalita ay available sa umaga. So nagpalit po kami, the leadership of the church decided na ipagpalit po ang gawaing ito. Kaya ngayong pong hapon ay ipagpapatuloy natin ang ating sermon series dito po sa Gospel of Luke. At ang mensahe po sa hapong ito ay isa sa dalawang bahagi at pinamagatan kong The Preeminence of Christ. We will be discussing this afternoon the first of that preeminence of Christ. Bagamat babanggitin ko po yung tatlo, the preeminence of Christ in the gospel, the preeminence of Christ message on the gospel. That is the very point that I'm going to discuss and preach about this afternoon. Ang preeminence, yung katayugan, yung katanyagan, ang papangunguna ni Kristo pagdating sa usapin ng mensahe ng Ebanghelyo. That is what we find in verse 15, or particularly in verse 16. And next week, Lord willing, next Sunday, March 2, in our morning worship service, I'll be discussing the next two, which is the preeminence of Christ's baptism, and thirdly, the preeminence of Christ's judgment. So those are the 3 points that I would like to draw from this particular text, Luke chapter 3, verse 15 to 17. But for now, we were going to discuss the very first point of the preeminence of Christ. Pag pinag-usapan po natin ang preeminence of Christ, normally, ito po ay ating nasusumpungan kaagad sa epistle ni Apostol Pablo in Colossians. Colossians chapter 1, verse 15 to 20, yan po'y talagang tanyag at popular pagdating po sa preeminence ng ating Panginoong Jesucristo. Meron din po sa Ephesians, na mamaya ay titingnan din po natin. However, gusto ko po ipaliwanag sa atin yung verse 15 bago pumunta tayo doon sa unang-unang preeminence ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito sa verse 15, "And as the people were in expectation and all were questioning in their hearts concerning John, whether he might be the Christ." Meron na pong konseptong nabuo sa mga tao. They are expecting na ito na yung Kristong kanilang hinihintay, na inihula ng mga propeta sa lumang tipan. Yun na lang mga kanilang hinihintay, sapagkat makikita natin dito na John the Baptist had already gathered a lot of crowds. In fact, he also gathered a lot of enemies. The religious leaders, and even Herod, na later on ay pinakulong siya. Here we see the popularity of John the Baptist, and people may think that he was the Christ. So what's the reason? There are two reasons why the people are thinking that this man, this John the Baptist, who is baptizing people in baptism of repentance, might be the Christ. And there are two possible reasons, and the first reason is because of his manner. If you turn your Bibles in Matthew chapter 3, which is a parallel verse, Matthew chapter 3, let's all turn our Bibles in Matthew chapter 3, particularly in verse 4. We will find here what? Or especially in verse 1 and 1 to 4. "In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, 'Repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is who was spoken by the prophet Isaiah when he said, A voice of a crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight.'" And verse 4, "Now John wore a garment of camel's hair, a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey." Isa sa mga dahilan kung bakit iniisip ng maraming tao, pinapalagay ng mga tao, eto na ang Kristo. Dahil sa kanyang paraan ng kanyang pamumuhay. Ang kanyang paraan ng kanyang pamumuhay ay makaluma, no? At lumang tipan. He had a garments of camel's hair. He had a belt around his waist. And what he ate
are locusts and wild honey. It is a striking contrast from sa nakita nilang mga religious leaders of their time. The Pharisees, the religious leaders, they love to wear distinguished fine clothes for public recognition. Samantalang itong si John the Baptist ay balat ng kamelyo. Buhok ng kamelyo ang kanyang damit. Ang kanyang balabal, ang kanyang sinturon, at ang kanyang kinakain ay wild honey and locusts. However, the religious leaders during their time, they love to be noticed by the public. They got public gathering and they occupied the important and prominent seats that connotes authority and prestige. That's one reason why people are thinking, probably he is the Christ that we are waiting for. This is the Christ that been mentioned by the Old Testament prophet. Kakaiba ang kanyang pananamit. Kaiba ang kanyang pamumuhay. Siya'y nabubuhay sa wilderness while all the religious leaders during those time are what? Lavishing. They are lavishing with material things. Secondly, hindi lamang because of the manner of John the Baptist in the way of his living, but because of his message. John the Baptist preached the message with boldness. The message of repentance and the message of good news. Kaya inakala nila na ito yung si Elijah na kinuha ng Panginoon sa lumang tipan at ibinalik para mangaral sa kanila sa kanilang kapanahunan. Yan ang iniisip nila. Akala nila si Elijah ito na kinuha ng karwahe ng Panginoon sa lumang tipan. Kaya buong akala nila na ito ngayong si John the Baptist ang Mesiyas. Pero ang makikita natin kay John the Baptist dito ay yung kanyang tungkulin at yung kung paano siya tinawag. Tinawag siya from the very beginning, sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, o inihula pa lamang sa kanyang ama, na siya ay magiging kasangkapan upang ihanda ang daan ng Panginoon. And here we will see the preeminence of Christ's message in the gospel. In verse 16, we find that the intention of John the Baptist is not for himself, but his intention is to seek the exaltation of the Lord Jesus Christ, the glorious person, the finished work of salvation accomplished for sinners at the cross. Look at verse 16. John answered them all, saying, I baptize you with water, but he who is mightier than I is coming, the strap of whose sandals I am not worthy to untie. He will baptize you in the Holy Spirit and fire. Here we see the preeminence of Christ in the message of the gospel. Alam niyo, buti hindi sumagi sa isip ni John the Baptist yung papuri ng tao sa kanya, yung recognition ng tao sa kanya. Let us remember, si John the Baptist is the very prophet that bridged the Old Testament and the New Testament. Siya yung tanging propeta na sa lumang tipan at nagtatransition sa bagong tipan. At napakapalad ni John the Baptist sapagkat siya ang makakasaksi ng mensahe ng lumang tipan ngayon ay nagaganap sa bagong tipan. Here we see, mga kapatid, that John the Baptist does not accept any credit. Verse 16, but instead he say, he, referring to Jesus, is mightier than I. He that is coming is more worthy than I. Ni hindi nga ako karapat dapat magkalag ng strap ng kanyang sandalyas. Well, nais ko pong ipaliwanag dito, there is a cultural thing, cultural context when John the Baptist express and say this to the people.
during their time, na kapag po ang isang tao o ang isang bisita ay papasok sa isang tahanan, siya po ay galing sa paglalakad mula po sa isang dusty road at bago siya pumasok sa tahanan, meron pong alipin, there is a house slave na siyang magtatanggal ng sandalyas ng bisita at maghuhugas ng paa. Yan po ay mismong nangyari in John chapter 13. In the upper room, where the disciples of the Lord Jesus Christ are discussing who among themselves are the greatest, and nobody wants to perform the house slave. Doon sa labing dalawa. Anong nangyari doon sa John chapter 10? John chapter 13 verse 1 to 17. It is the Lord Jesus Christ Himself who performed to be the house servant. Yun po ang tinutukoy dito ni John the Baptist. Na during those time, a house servant, the one who is untying the strap of the sandals of a visitor, napakababa po ng kanyang kalagayan sa lipunan. Una sa lahat, ang mga alipin during their time, wala ho silang rights or hindi ho sila kinukonsidered as a person. They are considered as a thing. Na kaya kahit sila ay patayin, gahasain, pagmolupitan, hindi sila habulin ng Roman government. There is a slave market na pwede kang bumili ng alipin. At yung alipin na yan, pag nag-asawa at nagkaroon ng anak, alipin mo pa rin ang kanilang magiging anak. Pero tingnan ninyo kung paano itinuring ni John the Baptist ang kanyang sarili. Mas mababa pa sa mga aliping ito. After all, Jesus is the one who is highlighted sa ministry ni John. John acknowledged to the people, he had that influence. But what he did, he stepped back and let Jesus' ministry flourish and blossom. Alam niya na siya ay tagapaghanda lamang. Alam niya na siya po ay pinauna lamang upang ibalita at ipaalam sa kanila na ang mas darating ang kanilang dapat kilalanin, dapat i-recognize, dapat itaas, dapat papurihan, dapat sambahin, dapat pasalamatan. Aside from this text, there are a lot of texts we will see the preeminence of Christ. In the book of Hebrews, the book of Hebrews is one book that also depicts the preeminence of Christ. In chapter 2 of Hebrews, makikita nyo doon, Jesus is greater than angels. That's the argument of the author. In chapter 3, Jesus is greater than Moses. We know Moses in the Old Testament. He is the great leader of the Israelites. Exodus. Ito po yung Exodus event na kung saan one-time event na nangyari sa Lumang Tipan. Wala na pong ibang Exodus na nangyari. It is Moses who was being called to be the spiritual leader, the national leader of Israel in transporting Israelites from Egypt going to the promised land. But the book of Hebrews states Jesus is greater than Moses. Chapter 4 of Hebrews, Jesus is the great high priest. Sa Lumang Tipan, a high priest is very important. Walang maaaring maganap na paghahandog on the Day of Atonement kung wala ang presence ng high priest. They are priests. The priests are the one who is conducting the everyday ceremony. The priests are the one who is conducting the burnt offering morning and evening. Pero when it comes to the Day of Atonement, it is where the Holy of Holies papasok minsan sa isang taon. Ang high priest. Na kung saan kailangan niyang lagyan ng kadena ang kanyang paa. At may bell sa kanyang paa. Bakit? Kasi doon malalaman ng mga tao sa labas ng tabernakulo
nabuhay pa yung high priest habang nagpe-perform siya ng ritual sa loob ng Holy of Holies. Na sa paglakad niya ay kumakalembang at kumakalansing ang bell na nasa kanyang paa. At kung siya ay mamatay at patayin ng Diyos right there and then, para makuha ang kanyang bangkay, ay hahatakin nila ang kadena na nakatali sa kanyang paa. That's how seriousness, the holiness of God, na kung saan sa panahon natin ngayon ay hindi na masyadong binibigyang diin sa mga pulpito. Mga mangangaral ay motivational speaking, pagtuturo, pagpapatawa, entertainment. Hindi na tahasang natakot na maaari silang managot sa Diyos. At yan ang makikita natin kay John the Baptist. He is bold as a messenger. His message is different among the Pharisees and the religious leaders of that time. And fourthly, Hebrews chapter 4, chapter 12. What does Hebrews chapter 12, as we summarize it? Jesus is the founder and perfecter of faith. So in the book of Hebrews, it's full of chapters that speaks of the preeminence of Christ. Let's go to the Pauline epistles. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, turn your Bibles in Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Verse 20 to verse 23. That he worked in the heavenly place, that he worked in Christ when he was raised from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places, far above all ruler, authority, power, and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Look at these following verses. Look at the description, how Apostle Paul described Christ's preeminence. Christ is preeminent because he was raised from the dead. He was the firstborn of creation. What else? He was seated on the right hand. What else? Far above all rulers and authority, power, and dominion. Look at the description na ang Panginoong Jesucristo daw ay mas mataas sa mga nanunungkulan, sa mga kamamahalaan, sa kapangyarihan, sa mga nakakasakop. That's how Apostle Paul describes Christ's preeminence. And look at this verse. Verse 22, and he put all things under his feet and gave him as head over all things to the church, which is the body, the fullness of him who fulfills all in all. Look at the verse, all things were put under his feet. Kings, thrones, prince, queens, rulers, authority, power, dominion, lahat daw po nasasakop ng Panginoong Jesucristo. At ang description dito, they are all under the feet of Christ. Now, let me ask you, what makes you think na hindi ka kasama rito? Let me ask you, sino ka para hindi mo kilalanin ang paghahari ni Kristo sa mundo? Ang paghahari ni Kristo ayon sa deklarasyon niya sa kanyang mga salita, ayon sa pangangaral ng mga apostol, patuloy kang nagbibingi-bingihan, patuloy kang nag-i-ignore, patuloy na lumalaban ang iyong puso at ang iyong kaluluwa. Subalit, hindi nagbabago ang deklarasyon ng Biblia. Ito ay pangungusap, paalala at babala sa bawat kaluluwa
na kung hindi ka luluhod at magpapasakop sa panahon na pangangaral ng Ebanghelyo, sa kanyang muling pagparito, sa pilitang kang luluhod. Another verse from Apostle Paul. Turn your Bibles in Colossians. Colossians chapter 1. Verse 15 to verse 20. This is the most popular verse pertaining to the preeminence of Christ. He is the image of the invisible God, firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authority, all things were created through him and for him. And he is before all things. And in him all things hold together. And he is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn of the dead, that in everything he might be preeminent. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile himself to all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of the cross. Well, these verses 15 to 20, if we are going to have an exposition of series, these are so profound verses to dig in and to dwell in the image of the invisible God. This depicted that Jesus existed even in the Old Testament. Kaya hindi maaaring sabihin si Kristo ay tao lamang. Yes, totoo siyang naging tao. Pero bago siya naging tao, siya'y Diyos magpakailanman. The term firstborn of creation does not refer to he is the first created. No. That is the often mistake of the cults. Pag sinabing firstborn, panganay. So siya yung unang-unang ginawa bago ang sanlibutan. Mali. Ang pagkagamit po dito ng firstborn, it means first in rank, first important, not first created being. So when we encounter the word firstborn, particularly in this verse in Colossians chapter 1 and in Ephesians chapter 2, chapter 1, nakita natin doon na sinabi yung firstborn. Firstborn does not mean first created, but firstborn in a sense, first in rank, first in importance. Na pinapakita rito na ang pinaka-importante ang Panginoong Hesukristo. Jesus Christ has that unique position in authority. And that's why in verse 16 and verse 17, ang sabi doon, lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Pag sinabing lahat ng bagay, kasama tayo ron. Kaya nga tanungin mo ang sarili mo, nabubuhay ka para sa iyong sarili? Yes. Nabubuhay ka para sa iyong pamilya? Yes. Pero hindi ka lang nabubuhay para sa iyong sarili at para sa iyong pamilya. Kailangan mong maunawaan at maintindihan, ikaw ay hinayaan ng Diyos na isilang, ipanganak, lumaki, magkaisip, magkapamilya rito upang magbigay luwalhati sa Kanya. Kaya sa iyong pagtatrabaho, sa iyong pagpapamilya, sa iyong pagnenegosyo, sa iyong pagsasagawa ng iyong propesyon, any vocation, we ought to seek the glory and give the glory back to God. That's the reason why when we discuss the theology of work, it is not only to provide for our needs, for our families, to sustain it, but make sure we give glory to God on our vocations. Christ is the agent of all creation.
This means that because of Christ, all things were created. Bilang paglalapat ng aplikasyon sa aking pagtatapos, I would like to make 3 lessons on this particular point of the preeminence of God or the preeminence of Christ in the message of the gospel. First lesson, we can never miss the humility of John the Baptist. Look again the statement of John the Baptist, I am unworthy to untie the strap of his sandals. John 3:30. Turn your Bibles in John 3:30. What does Jesus says? Sa account ni Gospel of John. Gospel of John, chapter 3, verse 30. He must increase, but I must decrease. It is a language of humility. Take note, may opportunity na siya. He's gaining followers, popularity, prestige. Pero alam niya kung saan siya lulugar. He stepped back and he said, he must increase, referring to Christ. And I, referring to himself, must decrease. Ano to mga kapatid? Ano tong pinamalas ni John the Baptist? These are Christian graces in action. Ito yung exhibit A ng Christian grace of humility. Nahanda siyang magparaya sapagkat alam niya kung saan siya lulugar. In like manner, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, alam ba natin ang ating lugar sa loob ng iglesia, sa mga paglilingkod at mga biyaya at kaloob na ipinagkaloob niya sa atin? Do we serve one another? Kung ang Panginoong Kristo na leader na ng 12 alagad, nung napansin niya na walang gustong maging lingkod, magpakababa na maging isang house slave, in John chapter 13, verse 1 to 17, Jesus took the initiative to serve His disciples. Pagdating kay Pedro, ano sabi ni Pedro? Panginoon, huwag niyo pong hugasan ng aking paa. Nakakahiya. Ano sabi ni Pedro? Ano sabi ni Jesus? Kung hindi ko huhugasan ng iyong paa, ibig sabihin, wala kang bahagi sa akin. Ganun po ba, Pastor? Panginoon? Sige, Panginoon, buong katawan niyo na ako paligo. Abuso, ano? Abuso naman to si Pedro. Paalang ang kultura lang, paalang uhugasan eh. Gusto mayordoman na siya. Diba? Gawin ng mayordoma si Jesus at para bang nakaupo siya sa bathtub at paliliguan na lang siya. Peter does not get the teaching point na binagawa ni Jesus. Jesus is teaching to them humility. The grace of humility. Why? Because on that time, they are discussing who among themselves is the greatest disciples. Imagine mo, ilang minuto na lang, aarestuhin na si Kristo. Ni walang kasense yung kanyang mga alagad. And the question is, how we can demonstrate humility? Bilang isang Kristiyano, how can you demonstrate humility? And the first demonstration is serving others. Kagaya ng ginawa ni John the Baptist. He must increase, I must decrease. I'm just serving Him. I'm just preparing His purpose, His way. The Lord Jesus Christ made an example of serving one another. What else? Listening and learning is also one way of demonstrating our humility. Yung marunong kang makinig. Yung marunong ka at handa kang matuto. Yan ay isa sa mga pagpapakita ng pagpapakumbaba.
a humble individual are open to listen and to learn from others. Kaya nga po dito sa ating iglesia, di ba, we are giving each one opportunity to serve one another. At huwag niyong isiping minamaliit kayo kung kayo po ay na-assign sa groupings natin. No. It is an example, a demonstration that we can express that no matter how high you are in the society, but when it comes to church, we are all equal. We are all sinners. Hindi porket presidente ka ng isang kumpanya o bangko, excuse ka sa ating ministry sa loob ng iglesia. And that groupings is a demonstration that we are one another in serving one another. How do we demonstrate humility? Not only serving one another, not only just listening and learning, but thirdly, putting others first. Imbis na unahin mo ang iyong sarili, hahayaan mo ang mauna ang iyong kapatid. Philippians chapter 2. Turn your Bibles in Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 3 and 4. Ano sabi dito ni Apostol Pablo? Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. Let each one of you look not only to his own interests, but also to the interest of others. This is an example, an opportunity to show that you are growing in humility, in the grace of humility, when you put others first, other than yourselves. Hindi yung dapat special treatment sa akin. Bakit? Kasi kilala ako sa lipunan eh. Kung loloobin ng Panginoon na magdadala siya sa ating kalagitnaan at idadagdag sa atin, kahit maganda ang kanyang posisyon sa lipunan, pantay-pantay tayo sa loob ng iglesia. Yan nga ang naging problema ng first century. Alam niyo po kung bakit? Si Arius, na siya po yung bishop doon po sa first century, siya po yung nagturo ng maling aral. Ang nagtuwid sa kanya, si Athanasius. Si Athanasius po, deacon. Hindi po siya tagapangaral, hindi po siya tagapagturo. Siya'y pamahala ng temporal matters ng church. Pero si Athanasius po ang nagtuwid at nagkorek at lumaban sa maling turo at aral ng pastor. At ito po ang naging problema sa Ephesian Church. Kasi sa lipunan, yung mga boss, yung mga supervisor, yung mga may-ari ng business sa lipunan, pagdating sa loob ng iglesia, miyembro sila, ordinaryong miyembro sila. At yung mga pastor at leader sa loob ng iglesia ay yung kanilang mga empleyado sa labas ng kanilang pinamamahalaan. Kaya kapansinin niyo po ninyo, in-address ni Apostol Pablo ang Ephesians chapter 4 by groupings, right? Chapter 6 verse 1 and 1 to 4, parents and children. Right? Ano sumunod? Masters, slaves. Imagine niyo, no? Paglabas sa lipunan, ang boss ay yung miyembro, yung ordinaryong miyembro. Pero pagpasok sa iglesia, yung miyembro niya, yung empleyado niya sa kanyang trabaho, pastor, diakono, sa loob ng iglesia. May katungkulan. Pero sinabi ba ni Apostol Pablo, lumipat kayo ng iglesia. Punta kayo sa mega church. Yan. Pumunta kayo sa kaparehas ninyo, homogeneous concept ng church. And that's the problem with many mega churches today. Sino mga umaattend sa English service?
Yung supervisor, yung presidente, yung boss. Sino yung umaattend sa Tagalog service? Yung driver, yung hardinero, yung kusinero, yung yaya. Di ba? Pero inayos ni Apostol Pablo yan. Sa loob ng iglesia, walang status quo. Walang professionalism. Walang mataas sa tingin sa kanyang sarili. Bakit? We are all one in Christ. And that is the doctrine of one another. Na mag-a-adjust yung mababa dun sa mataas at yung mataas mag-a-adjust din para abutin ang nasa baba. And that's, kaya gulat na gulat ang mga pagano eh. Yung mga paganong hindi mananampalataya, gulat na gulat sila. Na paano nagsasama ito? Si Brother Robert ba makakapasok sa Lions Club? Si Sister Josie ba o si Cesar pwede bang pumasok sa Rotary Club? Hindi, di ba? Pero yung mga miyembro ng Rotary Club at yung nasa baba ng laylayan ng lipunan, pagdating sa iglesia, nagkakasama. At gulat na gulat ang mundo ron. Hindi nila maintindihan yon. Bakit? Dahil sa pinamalas ni Kristong pagpapakumbaba. Na inabot ni Kristo ang mataas, mading ang mababa. At ipinakita sa kanila, pantay kayo. Pantay kayo sa paningin ng hukuman ng Diyos. Parehas kayong makasalanan, magsasama-sama kayo sa impyerno. Hindi kayo maaaring magtaasan ng inyong yabang sa kadahilan ng lahat kayo ay makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. And the last demonstration of humility is not only serving others, not only listening and learning, not only putting others first, but fourthly, forgiving others. Ephesians 4 verse 32. Ephesians 4, verse 32. Let all bitterness, verse 31, all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, all with all malice. Verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Forgiving others is an expression of humility in times that that person is willing to forgive who wrong you. Yung pagpapatawad, kapatid, pagpapamalas din pala yan ang pagpapakumbaba. At kung hindi ka nagpapatawad, hindi ka nagpapakumbaba sa harap ng Diyos. And final demonstration of humility, ang ikalima, admission of mistake. Sa mag-asawa, nag-aaminan pa ba kayo? O nagpapakairamdaman kung sino una magsosorry? Minsan sa mag-asawa, yung pride umiiral. Diba? Huwag na tayo maglokohan dito, totoo naman eh. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa. In married life, isang halimbawa ito. Hindi nakakabawas sa pagiging lalaki o ang pagiging leader ng isang tahanan kung talagang mali ka. Mas igagalang at mas mamahalin ka ng iyong anak at ng iyong asawa kung ikaw ay nagpapakumbaba. Bilang hamon at refleksyon, do you struggle or do we struggle in the area of humility? Is it hard for you to render forgiveness? Remember, pride and humility are opposite poles. They are not friends. Pride and humility will never ever be friends. They are always opposite poles. Therefore, encourage yourself. Engage yourself in actual service to others in order to develop
the grace of humility. Second lesson, hindi lamang natin matututunan dito ang humility, the Christian grace of humility, but secondly, faithfulness in ministry. Dito natin makikita kung gaano naging matapat si John the Baptist hanggang sa kahuli-hulihan. He was threatened, kinulong siya. Alam niyo ba kung paano namatay si John the Baptist sa mga kabataan dito? Pinugutan ng ulo. At inilagay sa plato at inihandog. Ngayon, ang tanong natin, failure ba ang ministry ni John the Baptist? Dahil namatay siya at napaka-karumal-dumal at napakapangit ang kanyang kamatayan? No. It only shows the faithfulness of the man. Remember Jim Elliot and his team who died in the very hands of the people he wanted to share the gospel? Naging workshop natin yan. I think si Deacon Jojo pa nagturo eh. They have the heart na magmisyon. 5 sila. Pero nung dumating sila doon, nagpadala sila, no? Nagbaba sila ng, naghulog sila ng mga goods bilang ihanda ang kalooban ng mga tao upang tanggapin sila at pakinggan sila. Pero nung lumapag sila, pinatay silang lahat 5. Nasayang ba ang sakripisyo ni John Elliot? Few years later, yung mga asawa ng 5 ang nagpatuloy ng misyon. Doon ka kikilabutan. Yung mga asawa ng 5, sila yung nagpatuloy. You know what happened? Yung chieftain, nung nainawaan yung gospel at nung na-convert sila, lumapit yung chieftain ng tribe at umamin, ako ang pumatay sa asawa mo dahil hindi ko naiintindihan ng ebanghelyo. Patawarin mo ako. Ganun ang ginagawa ng ebanghelyo. Yun yung sinasabi ni Pastor Steve kanina. There is transformation. Their faith in Christ offered them to profess their sins and to turn from their sins. This man sacrificed for the gospel's sake. But above all, there is better than Jim Elliot. There is better than John the Baptist, who suffered greatly and the most of all. It is the Lord Jesus Christ. The doctrine of incarnation is the greatest example of humility. Yun ang pinakapangunahing demonstrasyon ng pagpapabalas, ng pagpapakumbaba, na ang ikalawang persona ng Trinidad, iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian sa langit, bumaba, nanaog sa lupa, para ipatunayan at i-demonstrate ang pagpapakumbaba. Turn your Bibles on these following verses. Matthew chapter 20, verse 28. Matthew 20, verse 28. Even as the Son of Man came not to be served, but to serve and gave his life as a ransom for many. Colossians 2 Corinthians chapter 8, verse 9. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know that the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that by his poverty might become rich. And finally, Philippians chapter 2, verse 5 to 11. Philippians chapter 2, verse 5 to 11.
Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equally with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking a form of a servant, of being in likeness of man, and being found in human form, he humbled himself, becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore God highly exalted him, bestowed on him the name above every name, so that the name of Jesus every knee shall bow, in heaven, on earth, and under earth, and every tongue confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Kaya nga in December, I keep on saying, the shadow of the cross looms over the manger. What a demonstration of humility. The humiliation of Christ brought redemption and reconciliation to sinners like us. Kung hindi nagpakababa ang Panginoong Hesukristo, walang kaligtasan. Walang pakipagkakasundo sa Diyos. Kaya sino ka o sino ako na hindi makapagpatawad? Naway i-humble tayo ng Panginoon. Sa mensaheng ito, He is preeminent and yet He is humble. Naway matutunan natin kung paano natin ilulugar ang ating sarili pagdating sa lipunan at maging pagdating sa loob ng iglesia. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ang iyong salita ay punong-puno ng mga katotohanan kung paano kami dapat mamuhay ayon sa iyong mga salita. Loobin mo nawa, Panginoong Diyos, na aming pong masumpungan ang aming sarili sa mga katotohanan ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. At this point, I would like to call a brother who is giving a testimony in our midst. Nag-a-apply po siya maging Group 8. Another member of Group 8. Okay? Salamat po, Pastor. Sana po tanggapin ako ng Group 8. Magandang hapon po sa lahat. Mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, ako po si Jeremiah Montojo, you can call me JM. Ako po ay pinanganak sa isang Kristiyanong pamilya at bunso sa 3 magkakapatid. Nagsimula ang aking pagkamulat sa Kristyanismo sa murang edad pa lamang sa pamamagitan ng aming dinadaluhang Pentecostal Charismatic Church sa lungsod ng Quezon City. Dito kami sumasamba kada linggo at kasabay nito ay ang Children's Sunday School na kung saan nakatulong sa akin na malaman ng iba't ibang kwento at katuruan patungkol sa Biblia. Ganon din ang aking paaralan ng elementarya ay isang Kristiyanong institusyon. Kaya naman sa murang edad ay naituro na sa akin ang mga katotohanan at prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasabay ng pagtuturo sa iglesia at paaralan, ang aking ama naman ang lubos na nagpaintindi sa akin ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, na ang tanging daan sa kaligtasan ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus lamang. Sinabi sa John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At sa aking pagkakaintindi ng Ebanghelyo, ako ay nagdesisyon na sumunod sa Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dito na ako nagsimulang sumampalataya sa Diyos at ako ay nabautismo noong May 2006 sa isang youth camp na isinagawa ng aming iglesia. Dahil sa maagang pagkamulat sa salita ng Diyos, ito din naman ang naging dahilan para ako ay maiwas sa lubos na pagkakasala na maaaring madulot ng aking kabataan at kapaligiran. Sa taong 2013, ang aming pamilya ay nagdesisyon na umalis ng aming iglesia upang lumipat sa ibang iglesia sa Pasig City, na kung saan ako ay unti-unti muling naging bahagi ng iba't ibang ministeryo. Pero sa kabila ng lahat ng ito, ako ay nadapa.
at tuluyang nahulog sa iba't ibang uri ng kasalanan ng pagnanasa sa material, pagmamahal sa pera, pandaraya, at imoralidad. Ako ay nagkakasala ng palihim, dala ng impluensya ng makamundong kaibigan, environment ng aking trabaho. Alam kong mali ang aking ginagawa, ngunit hindi ko napag-ingatan ang aking sarili at ako ay namuhay ng may dalawang klasing pagkatao. Aktibo sa iglesia, habang patuloy naman ang pagkakasala sa sarili. Naging compromise ang aking pananampalataya sa mata ng aking mga katrabaho at kaibigan. Nung mga panahon na ito, hindi ko nilubos na inakala na sa kabila ng ako ay lumaki sa Kristyanismo, ako pa rin ay madadapa sa pagkakasala. Ngunit purihin ang kabutihan ng Diyos na puno ng awa at biyaya. Sa gitna ng aking pagkakasala at pagkabagsak, matinding kalungkutan at paghinagpis ang ipinaramdam niya sa akin. Dito na ako muling tumawag sa Diyos na ako ay Kanyang alisin sa buhay ng pagkakasala na ito. Alam kong hindi ako dapat patuloy na mamumuhay sa kasalanan dahil ako ay anak ng Diyos. Kaya naman ako ay nagmakaawa sa Diyos na iligtas ako sa aking pagkakamali at Kanyang linisin muli. Sa kabutihan ng Panginoon na Diyos, hindi niya ako hinayaang patuloy na lumubog sa pagkakasala. Taong 2016, sa gitna ng aking paglugmok at pagsisisi, tinanong ko ang Diyos kung ako ba ay maliligtas pa rin. Wala na akong kasiguraduhan sa aking kaligtasan dahil ito din ang naituro at naitanim sa akin ng dati kong iglesia, na ang kaligtasan ng tao ay maaaring mawala dahil sa pagkakasala. Binabuti kong dumalo ng isang retreat na isinagawa ng aming iglesia noong September 2016. Naalala ko na napakalungkot ko nung panahon na ito, pakiramdam ko na napakalayo ng Diyos sa akin. At sa retreat na din na ito, hindi ko lubos maisip kung paanong bumuhos ang biyaya ng Panginoon sa akin dahil sa tapat na pagpapahayag o faithful preaching ng isang pastor. Binuklat ng talata ng John 10 verse 27 to 28 na kung saan ito ay patungkol sa pahayag ni Jesus na kung sino man ang Kanya ay mananatiling Kanya magpakailanman. Sabi doon, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of the Father's hand." Sa mga panahong ito, nadurog ang aking puso at naranasan ko ang lubos na pagmamahal ng Panginoon dahil ako ay pinatawad niyang muli at ang kaligtasan ay tunay nga na may kasiguraduhan na ang kaligtasan ay hindi dahil sa mabuting gawa, ngunit dahil sa biyaya lamang na Diyos na ako'y Kanyang iniligtas dahil kay Kristo. Dito ko lubos na naintindihan na kahit kailanman ay hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa pamamagitan ng mabuting gawa. We are truly saved by grace alone. Tunay nga na ang biyaya ng ating Panginoong Hesus ay hindi mapapantayan at lubos na nag-uumapaw. Dahil sa mga pangyayaring ito, binago ng Diyos ang aking puso upang matalikuran ko ng buo ang aking pagkakasala at mapait na nakaraan. Nagsimula akong humingi ng tawad sa aking mga katrabaho at mga kaibigang nakasaksi ng aking mga pagkakasala. At namuhay akong lumalakad patungo sa buhay ng kabanalan. Hindi man perpekto, ngunit patuloy na nililinis at binabago ng Panginoon. Tunay nga na the steadfast love of the Lord never ceases, and His mercies never come to an end. They are new every morning. Dahil sa pagbabagong ito ng aking buhay, nagkaroon ako ng bagong sigla na nagmula sa Diyos at lubos ang aking kasiyahan sa kaligtasan na aking pinangahawakan dahil kay Kristo Jesus.
Ako muli ay naglingkod sa iba't ibang ministeryo ng aming iglesia tulad ng paglilid ng small group, music ministry at preaching ministry. Dito ko na unti-unting naintindihan ang Biblia at ang kabanalan ng Diyos, kung saan din ako ay nagsimulang mag-aral patungkol sa theology. Nagbago na ang aking pananaw sa pamumuhay ng may kabanalan. Ito ay puno na ng kasiyahan at hindi sapilitan lamang. Sa panahong ito ay may naging malinaw sa akin ang patungkol sa sovereignty ng Diyos sa lahat ng bagay. At ang lahat ng kapurihan ay sa Diyos lamang. Sa pagliligtas, Diyos ang kumikilos at nagbabago ng puso sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Noong July 2019, makalipas ang 2 buwan ay ikasal kami ng aking asawa, nagkaroon ng oportunidad na kami ay maimbitahan upang magmisyon sa bansang Thailand. Kasama ng pananalangin, amin itong pinaunlakan at kami ay nagtungo sa lugar ng Udon Thani. Ngunit sa probidensya ng Diyos, kami ay kinailangang umuwi dahil sa maselang pagbubuntis at kondisyon ng aking asawa na muntik na ding ikasawi ng aming panganay na anak. Sa aming pagbalik sa Pilipinas, ako ay nagnais na maituloy ang aking nagsimulang pag-aaral sa seminary nung ako pa ay nasa Thailand. At dito ko natagpuan ang Grace Ministerial Academy, kung saan may nagpatibay sa akin ng kaalaman at pananampalataya bilang isang Kristiyano. Dito ko napagtanto na ang aking persuasion sa pananampalataya ay malapit sa pagiging Reformed Baptist. Kasunod nito, January 2020, minarapat naming dumalo sa Cubao Reformed Baptist Church dahil sa faithful preaching of the Word of God, kami ay lubos na nakakain ng pagkaing spiritual na nagmumula sa salita ng Diyos lamang. January 2021, sa kasalukuyan na kami ay natatanggapin na bilang magiging miyembro ng CRBC, ako'y tinawag sa full-time ministry ng pagpapastor sa isang mega church sa Malolos, Bulacan. Sa paintulot at gabay ng aking mga pastor, ay maaaring maging daan ito para sa tapat na pagpapahayag ng salita ng Diyos at reformasyon. Ito ay aking tinugon at kasama ng aking asawa at mga anak, kami ay nagtungo sa lugar ng Malolos, Bulacan sa gitna ng COVID pandemic. Ito ang ginamit ng Panginoon sa akin upang magpahayag at maglingkod sa mga kapatiran sa isang lokal na iglesia. At makalipas ng isang taon, February 2022, dahil sa providensya ng Panginoon, ang aking full-time ministry ay nagwakas din nang ako ay pahintuin dahil sa hindi parehas na pananaw sa aking mga kamanggagawa sa ministeryo. At dahil sa biglaang pangyayaring ito, tinulungan kami ng CRBC at inirekomenda na tumungo sa Scripture Alone Baptist Church ng San Simon, Pampanga, kung saan naman kami ay mainit na tinanggap at naging miyembro ng iglesia. Dito na kami patuloy na sumamba at naglingkod. Ngayon, kasama ng aking pamilya, dahil sa probidensya ng pagkawala ng aking ama, kami ay muling bumalik dito sa Maynila at sa nakalipas na 6 na buwan. Dito sa Trinity Neighborhood Church na kami nagpatuloy na dumalo at nagnanais na maging kabahagi ng iglesia. Nawa ay maging hamon sana ito sa lahat ng nakapakinig sa oras na ito, na kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, iwasan ang pagkakaroon ng double life o pananatili sa kasalanan dahil ito ay hindi nakakalugod sa Diyos na nagligtas sa atin. At nililimitahan nito ang espiritual na paglago bilang isang Kristiyano. Kahit kailan man ay hindi ito makakapagdulot ng tunay na kaligayahan. Tanging ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa Diyos ang magbibigay ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Nais ko ding magbigay ng encouragement sa bawat kabataan na lumaki sa iglesia. Napakalaking biyaya na ikaw ay napapalibutan ng mga mananampalataya at patuloy na nakakarinig ng salita ng Diyos. Ito ay malaking blessing sa iyo. Ito yung naranasan ko rin. Naway huwag mong hayaan na ito ay manatili sa isip o head knowledge lamang. Ngunit lumapit ka sa Diyos ngayon at magsisi.
Ipanalangin mo na ang iyong puso ay baguhin ng Diyos at magkaroon ng pananampalataya. Si Kristo Jesus lamang ang tanging pag-asa nating lahat. Hindi sagabal ang pagiging kabataan sa pagkakaroon ng matuwid na buhay. Patuloy kang umiwas sa masasamang impluwensya ng kapaligiran at mabuhay ng may kabanalan. Kung ikaw naman ay nadapa at nagkasala sa harap ng banal na Diyos, huwag kang panghinaan, kapatid, dahil ang Diyos ay puno ng awa sa lahat ng lumalapit at nagsisisi sa kanyang harapan. Bilang anak ng Diyos, tayo ay patuloy niyang lilinisin at isa-sanctify ayon sa wangis ng Panginoong Jesus. Tunay nga na tayo ay kanyang ipe-persevere hanggang sa dulo. Talikuran ng pagkakamali at muling bumalik sa Diyos na mabuti. At sa panghuli, para sa mga kalalakihan at ama ng tahanan, naway patuloy tayong magsikap hindi lamang sa material na pangangailangan ng ating asawa at mga anak, kundi magsikap din tayong itaguyod at pangunahan ng ating pamilya sa pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Ito ay responsibilidad na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Muli, ako po si J.M. Montojo. Ang aking buhay at kaligtasan ay nagmumula lamang sa biyaya ng Panginoong Hesus. Patuloy ang pagkilos ng Diyos sa aking buhay upang ako ay kanyang linisin at baguhin ayon sa imahe ng Panginoong Hesus. Purihin ang ating soberanong Diyos sa tapat ng kanyang pagliligtas. Salamat, Brother JM. Ngayon naman ay bilang pangwakas natin, awitin natin ang hymn 712, I Know Whom I Have Believed. Tayo pong lahat ay magsitayo habang ating inaawit ang himnong ito. Praise
Ating pong awitin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, O creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Tunay nga, O Diyos, Ikaw ang Diyos ng probidensya. Ikaw ang nagtatakda ng lahat ng bagay, maging ang aming pagliligtas, maging ang aming pagsilang, at maging ang aming pagkawakas sa mundong ito. Lahat ito ay itinakda mo. Kaya dalangin po namin na ang bawat isa sa amin ay kumilala sa iyong kapangyarihan, na ikaw ay soberanong Diyos, gumagalaw at kumikilos sa amin, lalong-lalo na sa mga nagmamahal sa iyo. At tulungan mo nawa, O Diyos, sa mga kaluluwang wala pang ugnayan sa iyo, na mahalin ka sa pamamagitan ng kanilang pagsusuko at pagtalikod sa kasalanan at pagtingin at pagtitiwala sa tanging kaligtasang iyo binigay sa pangalan ni Kristo Jesus. Naway baunin namin, O Diyos, ang mensaheng aming narinig, ang patotoong aming narinig kung paano ka nagbago ng isang tao. At kung kami man, Panginoon, ay madapa, hindi pa rin po huli ang lahat. Sapagkat ang Diyos na nagligtas sa amin ay siya rin ang Diyos na magbabangon sa amin tungo sa pagkalakad at kabanalan. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama. Ang pag-ibig ni Kristo Jesus na kanyang pinatunayan sa krus ng Kalbaryo at sa kapipisan at paggabay at panunumbat at pag-uudyok ng banal na Espiritu ngayon at sa mula natin pagkikita. Siya nawa. Tayo po'y mapu sandali para sa ilang announcement. Again, mga kapatid, next Sunday po, we have our two service again, morning worship service alas 10, and then sa hapon po, uunahin po muna natin yung baptism ng ating bagong kapatid. And then during the time of the baptism, another applicant for Group 8, si Danny. So, si Danny naman po, mahal na mahal niya talaga si JM eh. So, siya naman po ang magpapatotoo sa atin para po sa hapon, and then prayer meeting para makapagbihis po si Kenji, and then we will celebrate the Lord's Supper. So again, mga kapatid, lalong-lalo na sa couples, TNC couples, TNC men and ladies breakfast fellowship this coming Saturday, 8 o'clock to 11 in the morning. So, mag-uusap na lang po sa chat group kung ano yung mga dadalhin or ano sitwasyon. Magandang tanghali po, hapon po sa inyo lahat, at dismiss na po tayo.